Araling Panlipunan 6, Quarter 3, Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagpapahalaga at pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang pagpapahalaga at pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Para sa most essential learning competencies, napahahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Sa araling ito ay matututunan at mapapahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang: una, napahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Pangalawa, naiisa-isa ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. At pangatlo, natatalakay ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Ngayon ay muli mong balikan ang mga karapatan ng Pilipinas bilang isang bansang malaya. Handa ka na ba? Kung gayon, alin-alin sa mga sumusunod na karapatan ang maituturing na karapatan ng bansa nang ito ay magkamit ng ganap na kalayaan? Piliin mo ang tamang sagot. Basahin ang mga sumusunod na karapatan ng bansa. A. Karapatang pumili ng sariling relihiyon. B. Karapatang magsarili. C. Karapatang mag-angkin ng mga ari-arian. D. Karapatang makibahagi sa sining at agham. E. Karapatan sa pantay na pagkilala. F. Karapatang makapag-aral. G. Karapatang mamahala sa nasasakupan. At H. Karapatang ipagtanggol ang kalayaan. Dahil sa pagiging malaya ng ating bansa, natamo nito ang mga karapatan at kalayaan. Ang ating bansa ay may karapatang mamahala sa buong kapuluan, sa mga mamamayan at mga ari-arian nito. Dahil dito, pinapangalagaan ng ating bansa ang mga pulo, himpapawid at iba pang teritoryo at mga hangganan nito upang hindi makapasok ang mga iligal na dayuhan. Upang lubos mong maunawaan ang ginagawang pagpapahalaga at pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes, basahin mo ang teksto sa ibaba. Pagpapahalaga at pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Noong ika-4 ng Hulyo, 1946, kinilala ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang isang ganap na estado. Ang estado ay binubuo ng 4 na elemento. Ito ay ang mamamayan, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Ang soberanya ay ang pagkakaroon ng isang bansa ng kapangyarihang makapagsarili at pamahalaan ang buo nitong nasasakupan. Ang lahat ng pag-aari ng bansa ay saklaw ng soberanya. Walang sinumang dayuhang bansa ang maaaring magbigay ng hangganan o limitasyon sa kapangyarihan ng isang bansa sa teritoryo nito. Ang teritoryo ay isa sa mahalagang elemento ng estado dahil dito naninirahan ang mga mamamayan. Marami ang nakukuhang pakinabang sa ating teritoryo. Ilan dito ay ang mga sumusunod. Una, ang ating mga pangunahing pangangailangan ay dito nagmumula. Pangalawa, gumagawa at nagtatrabaho tayo sa ating teritoryo. Pangatlo, maraming pook pasyalan kung gusto nating maglibang.
Pang-apat, dito tayo naninirahan at nagkakaroon ng katahimikan ng kalooban. Ang pamahalaan at mamamayan ay may tungkulin at pananagutan na pahalagahan at ipagtanggol ang ating teritoryo sa pambansang interes. Iba't ibang kagawaran at ahensya ang nangangalaga sa katahimikan at kaayusan ng ating bansa. Pinamamahalaan ito ng kagawaran ng tanggulang bansa upang mapanatili ang kalayaan at soberanya ng bansa. Narito ang mga tumutugon sa layuning ito. Una, Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ito ang nangungunang ahensya na nagtatanggol sa bansa sa anumang uri ng panloob at panlabas na panganib o kaguluhan. Binubuo ito ng 4 na sangay. Ang unang sangay ay Hukbong Katihan o Philippine Army, tagapagtanggol ng bansa sa panahon ng digmaan. Sila ang tanod ng bayan sa sinumang dayuhan na naghahangad na sakupin muli ang ating bansa. Ang pangalawang sangay ay ang Hukbong Dagat o Philippine Navy. Sila ang mga bantay dagat na nagpapatrolya sa ating mga karagatan upang matiyak na walang makakapasok ng mga dayuhan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Tinitingnan nila ang mga pumapasok na kontrabando sa ating bansa. Ang pangatlong sangay ay ang Hukbong Himpapawid o Philippine Air Force. Sila ang nangangalaga ng katahimikan ng ating papawirin at nagbabantay sa maaaring panganib na darating sa ating bansa. Ang pang-4 naman ay ang Pambansang Pulisya o Philippine National Police. Nangangalaga sa katahimikan at kaayusan ng ating bansa. Sila rin ang nag-aayos ng trapiko. Ang pangalawa namang tumutugon sa layuning mapanatili ang kalayaan at soberanya ng bansa ay ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas o Department of Foreign Affairs. Nagkakaroon ng pulong ang mga ambasador ng magkakalapit na bansa upang mapangalagaan ang hangganan ng kani-kanilang bansa. Pangatlo ay ang pakikipagkapwa sa ibang bansa. Ito ay isang mabisang paraan na pagtatanggol sa bansa, kaya ang ating Pangulo ay nakikipagpulong at dumadalaw sa iba't ibang bansa o pagsanib sa mga samahang Asyano upang mapanatili ang ating panlabas na ugnayan. Mayroon ding mga ahensya ng pamahalaan na binuo upang mapangalagaan ang iba't ibang teritoryo ng ating bansa. Ito ay ang mga sumusunod. Una, Department of Environment and Natural Resources o DENR at Bureau of Forest Development o BFD. Silang nangangalaga sa ating teritoryong kagubatan. Ang sumunod naman na ahensya ng pamahalaan ay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nangangasiwa ng mga programa para sa pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda. Ang sumunod naman na ahensya ay ang Philippine Fish Marketing Authority o PFMA. Nakatalaga sa pagtatatag ng industriya sa pagbibilihan ng isda. Ang sumunod naman na ahensya ay ang Bureau of Mines and Geosciences. Namamahala sa paglinang ng yamang mineral at tinitiyak na maayos ang minahan upang maging ligtas sa panganib ang mga mamamayan na malapit sa mga ito. Ngayon ay sagutin na ang mga sumusunod na gabay na tanong. Para sa unang katanungan, ano-anong pakinabang ang nakukuha natin sa ating teritoryo? Narito ang posibleng sagot. Ang mga pakinabang na nakukuha natin sa ating teritoryo ay ang mga sumusunod. Ang ating mga pangunahing pangangailangan ay dito nagmumula. Gumagawa at nagtatrabaho tayo sa ating teritoryo. Maraming pook pasyalan kung gusto nating maglibang. Dito tayo naninirahan at nagkakaroon ng katahimikan ng kalooban. Pangalawang katanungan. Ano-anong ahensya ng pamahalaan ang binubuo upang mapangalagaan ang iba't ibang teritoryo ng ating bansa? At narito ang posibleng sagot. Ang mga ahensyang ito ay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR at Bureau of Forest Development o BFD, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR.
Philippine Fish Marketing Authority o PFMA at Bureau of Mines and Geosciences. Para naman sa pangatlong katanungan, paano mo binabantayan o inaalagaan ang mga bagay na mahalaga sa iyo? Narito ang aking halimbawang sagot. Binabantayan o inaalagaan ko ang mga bagay na mahalaga sa akin sa pamamagitan ng pag-iingat at pagpapahalaga sa mga ito. Para naman sa pang-apat na katanungan, katulad ng pagpapahalaga natin sa ating teritoryo, paano mo igagalang ang teritoryo o pag-aari ng iba? Narito ang aking halimbawang sagot. Hindi ako papasok sa kanilang teritoryo bilang paggalang na rin sa kanilang teritoryo o pag-aari ng iba. At para naman sa panglimang katanungan, ano ang maaari mong gawin upang mabigyan ng pagpapahalaga ang pagtatanggol ng pamahalaan sa pambansang interes? Narito ang aking halimbawang sagot. Aking ipagmamalaki ang ating bansa dahil ito ay simbolo ng ating pagiging Pilipino. Sa pamamagitan ng pagproseso ng mga gabay na tanong, ay nagkaroon ka ng kaalaman sa pagpapahalaga at pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Para lubos mong maunawaan ng aralin, sagutan sa malinis na papel ang mga gawain sa ibaba. Gawin ang pagsasanay bilang isa. Hanapin mo sa hanay B ang tinutukoy ng hanay A. Piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang sa hanay A, anong ahensya ang nag-aayos ng trapiko? Piliin ang tamang sagot sa hanay B. Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, pambansang pulisya. Pangalawang bilang, sila ang tinatawag na bantay dagat. Anong ahensya ito? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, hukbong dagat. Pangatlo, nakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Anong ahensya ito? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, Department of Foreign Affairs. Pang-apat, nangangalaga sa kagubatan. Anong ahensya ito? Magaling! Ang tamang sagot ay letter E, Department of Environment and Natural Resources. At panglima, nangangalaga sa paglinang ng yamang mineral. Anong ahensya ito? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D, Bureau of Mines and Geosciences. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, suriin mo kung ang pahayag ay isang katotohanan o opinyon. Unang bilang, marami tayong pakinabang sa ating teritoryo. Ito ba ay katotohanan o isang opinyon? Anong tamang sagot? Magaling! Ito ay isang katotohanan. Pangalawa, tungkulin lamang ng pamahalaan na pangalagaan ang teritoryo ng Pilipinas. Ito ba isang katotohanan o isang opinyon? Anong tamang sagot? Magaling! Ito ay isang opinyon. Pangatlo, masigasig na nangangalaga ng ating papawirin ang hukbong panghimpapawid. Ito ba isang katotohanan o isang opinyon? Anong tamang sagot? Magaling! Ito ay katotohanan. Pang-apat, maaaring sumapi ang lahat ng mamamayang Pilipino sa hukbo sa oras ng digmaan. Ito ba ay isang katotohanan o isang opinyon? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay opinyon. At panglima, magkakatulad ang mga gawain ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ba isang katotohanan o isang opinyon? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay opinyon. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, punan mo ang graphic organizer.
Isulat ang mga gawain na nagpapahalaga sa pagtatanggol ng pambansang interes. Ang mga gawain na nagpapahalaga sa pagtatanggol ng pambansang interes ay: una, pagtatanggol sa soberanya o kalayaan ng bansa. Pangalawa, pagtatanggol sa ating pambansang teritoryo. At pangatlo, pagtatanggol sa mga likas na yaman ng ating bansa. Para naman sa pagsasanay bilang 4, sumulat ka ng sanaysay tungkol sa kahalagahan ng pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Gawing gabay ang rubric na ibibigay ng iyong guro. Para naman sa pagsasanay bilang 5, gumupit ng larawan hinggil sa pagpapahalaga at pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Idikit mo sa koponban ang larawan at lagyan ng maikling pagpapaliwanag. Gawing gabay ang rubric na ibibigay ng iyong guro. At para naman sa pagsasanay bilang 6, suriing mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang tama kung pagpapahalaga ng pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes ang isinasaad at mali naman kung hindi. Unang bilang, pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa ibang bansa o pagsali sa United Nations. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pangalawa, pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan hinggil sa pangangalaga ng kalikasan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pangatlo, pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar na nasasakupan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-4, ipinagsasawalang bahala ang pagtatayo ng mga dayuhan ng iligal na negosyo sa bansa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. At pang-5, pagsunod sa mga ipinatutupad na batas ng ating bansa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!